Magandang araw, sir. Ako si Ambet. Hili kong makinig ng mga kwentong katatakutan habang nagtatrabaho o kaya habang nagkakape. Marami na akong naging trabaho, talagang kayod para sa pamilya. Pero isa sa mga naging trabaho ko ang hindi ko makakalimutan. Naging janitor ako noon sa UST o ang Universidad ng Santo Tomas. Karamihan, abala lang sa mga ginagawa nila. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako umalis sa trabahong yun. Madalas kapag wala masyadong ginagawa, kakain kami at yung isa sa mga kasama ko nagkukwento tungkol doon sa university na yon. Hindi ko nga alam kung totoo yung mga kwento niya. Pero tingin ko, totoo naman dahil walang sumisita sa kanya. Kwento niya, nung panahon daw ng giyera, naging kulungan daw yung eskwelahan na yon. Maraming ikinulong na mga kano at saka pinatay. Libo-libo raw at nasa kasaysayan na nga. Bukod pa doon, marami daw estudyante ang nagpapakamatay sa eskwelahan. Hindi ko alam kung dahil sa hirap sa pag-aaral o baka may sumpa talaga yung lugar. May mga tumatalon mula sa building, may nagbibigti at marami pang iba. Karamihan daw mga nursing students. Nung una, naniniwala ako pero hindi ako natatakot. Minsan na rin akong nakakita ng multo, pero saglit lang yon, saka sa probinsya namin. Nakakita na nga rin ako ng aswang, kaya wala lang sa akin yon. Mas mahalaga sa akin na maging maayos ang trabaho para sa pamilya. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na kahit matanda ka na, hindi ka pa rin makakatakas sa takot. Unang beses na nangyari sa akin yon, hindi ko talaga makakalimutan. Isang gabi, nag-overtime ako para maglinis ng hallway sa lumang gusali ng universidad. Madilim na nun at karamihan ng mga estudyante ay nakauwi na. Tanging tunog ng walis ko at kaluskos ng sapatos ang madidinig sa paligid. Habang nagwawalis ako, bigla akong nakarinig ng yabag mula sa likod. Paglingon ko, wala namang tao. Inisip ko na baka nag-echo lang mula sa hakbang ko. Bumalik ako sa pagwawalis. Pero hindi pa ako nakakalayo. Narinig ko ulit yung yabag. Mas malapit na at mas mabilis. Napahinto ako. Kinilabutan na ako noon. Ang iniisip ko, baka may magnanakaw. Pero naalala kong mahigpit naman yung security doon sa university. Kaya ang sabi ko, baka pusa lang. Hindi ko muna nilingon dahil baka guni-guni ko lang. Pero nung may maramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa likod ko, napilitan na akong lumingon noon. Sa dulo ng hallway, sa malabong ilaw ng bombilya, may nakita akong estudyante. Babae siya, nakalumang uniforme ng pang-nursing, pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya gumagalaw at parang hindi rin kumukurap. Pinilit kong magpansinin. Iniisip na baka naiwan lang na nag-aaral. Sa totoo lang, niloloko ko lang yung sarili ko noon. Kasi alam ko talaga na hindi siya estudyante nung mga panahon na yon. Kasi nga iba yung uniforme niya. Di kasi gaya ng ibang estudyante na nakikita ko, parang dress yung uniforme niya na may 5 pliegos sa bawat gilid. Tapos may bulsa sa kaliwang dibdib at kanang hita. Natunugan ko na talagang kaluluwa yon ng dating estudyante. Pinabayaan ko lang. Baka andun lang naman at hindi nananakit. Gusto lang magpakita para maalala siya. Pero nang bumalik na ako sa ginagawa ko, naramdaman kong papalapit siya. Hindi ko na kinaya nun. Tumakbo ako papunta sa hagdan. Pero naririnig ko pa rin yung yabag sa likod ko na para ba akong sinusundan. Pagdating ko sa hagdan, tumakbo ako pababa at hindi na lumingon. Saktong yung katrabaho ko na laging nagkukwento ng kung ano-ano yung naabutan ko. Sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin. Sabi niya, dati na raw niyang nakita yon. Basta magdala na lang daw ako ng rosaryo o hanggat maaari wag kong pansinin o wag kong ipakita na natatakot ako kasi baka maipaglaro sa akin. Simula nun, minsan-minsan na lang may mga nagpapakita sa akin. Pero tinibayan ko naman yung loob ko.
Nagkaroon lang ng ibang trabaho na mas malaki ang sahod, kaya kinagat ko na rin agad. Doon na ako nakaalis sa UST. Hello sa lahat. Ako si Dan from Novaliches. Hindi ko alam kung bakit parang may mga multo sa bawat sulok ng UP. Kasi ilang beses na akong nakaranas ng ganito. Hindi lang sa UP Diliman, pati na rin sa UP Los Baños. Nangyari to taong 2018. Nagsimula ang lahat nang magkaroon ako ng 8 AM class sa Fine Arts sa Bartlett Hall. Isa sa mga pinakalumang building sa campus. Kailangan kong magising ng sobrang aga kasi galing pa akong Novaliches at ayoko namang maging late. Kaya kahit sobrang aga pa, mga 7:30 ay nasa campus na ako. Mga ganong oras, halos wala pang tao sa paligid. Mga janitor pa lang yung nagbubukas sa mga pinto at naglilinis ng rooms. 3 beses na nangyari yung weird na encounter ko sa isang matandang lalaki doon sa room na lagi kong pinupuntahan. Tuwing dadating ako, akala ko janitor lang yung naglilinis. Minsan kasi, antok na antok pa ako dahil sa biyahe. Kaya pagdating ko, uupo na lang ako sa isang sulok ng classroom at nagpapaidlip habang naghihintay ng mga tao. Pero isang beses, nagtaka na ako kasi sobrang aga ko talagang dumating nun. Siguro mga 7 AM, pero bukas na yung pinto. Kaya pumasok na ako agad, naupo at nag-decide na magpahinga muna habang walang ibang tao. Naalimpungatan ako nang may gumising sa akin. Pagdilat ko, yung janitor pala, naglalampaso ng sahig. Napakamot ako sa ulo. Saka ako sinabihan yung janitor na tapos nang maglinis yung isang janitor kanina sa room. Baka kasi linisin pa niya. Bago ako makaidlip, nakita kong palakad-lakad yung janitor na lagi kong nakikita. Pero ang sagot niya sa akin, kakarating lang daw niya at ngayon pa lang siya magsisimulang maglinis. Parang nagtataka pa siya na tumawa na lang. Sabi ay baka antok pa raw ako. Pero nung sinabi ko sa kanya na totoo nga na may nakita akong janitor kanina, dinescribe ko pa na panot yung janitor na nakasalamin. Namutla bigla yung kausap ko. Ang sabi niya, baka nagpapakita daw sa akin yung dating janitor na nakatoka dun sa building kapag umaga. Patay na raw yun kasi inatake sa puso. Sa sobrang takot ko sa sinabi ng janitor, laging sa sunken garden muna ako tumatambay bago pumasok sa room na yon para hindi ako maaga. Fast forward, lumipat naman ako sa UPLB para mag-explore ng bago. Pero parang kahit saan ako magpunta, hindi ako pinapatahimik ng mga ganitong karanasan. Isang gabi, habang naglalakad kami sa grounds ng Los Baños, medyo late na rin siguro, mga 9 PM. Madilim na talaga, pero may kaunting liwanag galing sa mga poste ng ilaw. Ayun nga, habang naglalakad kami, bigla kaming nakakita ng isang babaeng nakasaya, yung para bang lumang-luma yung suot niya. Naglalakad siya noon ng dahan-dahan na parang wala lang. Pero kakaiba kasi wala naman talagang mga ganong klaseng naglalakad ng ganong oras. Nang imbis sa lapitan namin, bigla na lang siyang nawala sa paningin namin. Wala man lang tunog ng mga yapak. Yun bang naglaho siya na parang bula. Ang nakakatawa pa, nung kinuwento namin yung kinabukasan sa mga kakilala namin, ay hindi na raw yun bago. Bukod sa amin, ay marami na raw ang nakakita na naglalakad sa grounds ng UPLB. Minsan pa nga, may itsurang sundalong Hapon, tapos bigla na lang mawawala. Mga kaluluwa daw yun, o di naman kaya, mga memorya ng mga namatay na hanggang ngayon ay andoon pa rin. O yung sinasabi nilang memory imprints. Hindi ko na ulit nakita pa yon, pero inalam ko tuloy lalo yung history ng Pilipinas, lalo sa UPLB. Kaya ko nalaman yung dahilan kung bakit maraming mga nagpaparamdam sa mga lumang schools. Palagi kasing ginagawang kulungan o di kaya torture chamber nung panahon ng digmaan. Ganoon daw talaga kapag World War.
uunahin yung mga eskwelahan at mga ospital para mawala ng ibang malalaking pasilidad pa kung saan makakapag-evacuate ang mga tao. Bigla ko lang naalala tong kwento dahil nag-shoot yung bagong historical drama ngayon na Pulang Araw doon sa Los Baños. At interesting para sa akin dahil meron akong experience doon. Madalas na biro namin kung totoo pa ba yung mga tao dun sa mga ilang nakikita dun sa video. Kung mga staff pa ba yun o mga kaluluwa na ng nakaraan. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Hello po. Nag-message ako para mag-share ng sariling kwento tungkol sa naranasan ko dito sa school ngayong college. Yes po, student pa lang ako. Tawagin niyo na lang akong Chloe. Hindi ko na po sasabihin kung saang university ako nag-aaral dahil baka ma-expel ako kapag nalamang nagkukwento ako sa iba. Basta siguro, i-reveal ko na lang pag nakagraduate na. Nangyari po ito nung second year college ako. Ngayon po ay graduating na ako. Hindi ko maatim na hindi ito kwento sa iba dahil sobrang tagal ko rin tinago. Nagkaroon ng isang instance na may practice kami sa isang subject. Pero dahil busy kami ng mga kaklase ko, napag-usapan namin na gabi na lang mag-practice pagkatapos ng mga gagawin. Sa campus lang din kami dahil karamihan sa mga students noon ay doon nagdo-dorm. 7 PM ang practice. 7:30, nandoon na kaming lahat sa kung saan kami magpa-practice. Yung leader na lang ang wala pa, kaya nag-decide muna kami na magkwentuhan. Madami kaming pinagkwentuhan at yung iba nga hindi ko na maalala. Yung tumatak lang sa isip ko ay yung isang kwento ng kaklase ko sa isang CR sa Villaroses building, dito mismo sa building na pinagpa-practicean namin. Ang sabi niya, marami raw bali-balita na may nagpakamatay sa CR na yon. Nirip daw ng guard na kung tawagin ay Kuya Ruel. At hanggang ngayon ay humihingi siya ng hustisya. Ang kwento, kapag daw nag-CR doon, may madidinig kang mahinang tawa. Tapos palakas siya ng palakas hanggang sa maging pag-iyak na to. Nagsasalita rin daw, sumisigaw ng saklolo. Ako naman nung time na yon, hindi naniniwala. Hindi pa naman natapat sa akin yung pangtitrip ng multong yon, maliban sa gabi nitong practice namin. Dumating na yung leader namin bandang 8 PM. Nanghingi siya ng pasensya. Marami pa raw kasi silang ginawa at talitang labas sa isang subject. Nag-practice na kami. Minadali na lang namin dahil ayaw naming umuwi ng late at lahat kami ay pagod na. Ako naman, kanina ko pa pinipigil yung dumi ko. Doon ako nag-CR sa CR na pinagkwentuhan namin ng mga kaklase ko. Hindi naman ako matatakutin. Nagmadali akong pumasok sa CR para dumumi. Inisip ko pa nga, napadami dahil naparami rin yung kain ko. Nang bigla akong makarinig ng tawa. Tingin ko noon ay baka nasa labas lang yung mga kaklase ko at pinagtitripan ako. Kaya sabi ko, tigilan na yung pantitrip sa akin kasi hindi nila ako matatakot. Pero habang nasa CR, palakas ng palakas yung tawa, kaya medyo kinabahan na ako noon. Naisip kong paano kung totoo nga yun. Natapos akong mag-ayos para makalabas na ng cubicle. Pero paglabas ko, sarado yung mismong pinto ng CR na paglalabasan ko. Tuloy pa rin ang tawa, pero kumbinsido na akong hindi yun galing sa labas. Galing yun sa pinakadulong cubicle. Pilit kong binuksan ang pinto ng CR. Grabe na yung lakas ng tawa. Tapos, bigla itong naging malakas sa sigaw. Pagkatapos ay iyak. Narinig ko rin yung mahinang pagsabi ng, "Tama na, Kuya Ruel." Maghahanap sana ako ng ibang pambukas sa pinto. Pero pagtalikod ko para maghanap, nakita ko ang isang babaeng puno ng laslas at may butas sa dibdib. Yun na yung huli kong nakita. Nagising na lang ako sa klinik. Ang sabi ng nurse, halos 8 oras daw akong walang malay.
iniwan na lang daw muna ako doon ng mga kaklase ko. Mas lalong naging usap-usapan sa school namin yung kwento doon sa CR. Marami ang nagsabi na nagparamdam sa kanila. Basta ako, alam ko na totoo yung nangyari sa akin. At never na ako nag-CR pa doon sa CR na yon. Magandang araw, sir. Tawagin na lang akong Anton. Hindi masyadong detalyado yung ikukwento ko para na din sa privacy ng mga tao saka yung school ko mismo dati. Bali noong nasa college po ako, sa kilalang state university sa amin ako nakapag-aral. Noong una, masaya. Hanggang sa magkaroon kami ng bangungot sa eskwela na yon. Matagal na itong nangyari at sa pagkakaalam ko, hindi naman ito nabalita man lang. Kasi pinilit din ng eskwelahan na patahimikin yung mga nakakaalam. Pero ako, tandang-tanda ko yung mga nangyari. Nasa freshman pa lang kami noon. Normal lang naman ang lahat, maliban sa isa sa mga ka-blockmates ko na laging nabubuli. Akala ko nga kapag nasa college na, wala na yung bulihan. Pero mas malala pa pala. Kasi kahit yung prof, nambubuli din. Yung isa sa mga blockmates ko na itago na lang natin sa pangalang Sheila, madalas siyang ipahiya ng mga prof sa klase. Sadyang mahina din kasi talaga yung pag-iisip niya. Siya yung pinakamahina sa klase, kaya palagi siyang pinapahiya at pinagtitripan. May isang beses na pumasok siya na sira-sira yung damit. Sa pagkakaalam namin, mahirap talaga yung pamilya nila, kaya pinabayaan lang namin. Yung iba naman, pinagtatawanan pa siya. Hindi namin alam na yun na pala yung huling beses na makikita namin siya. Kinabukasan, pagpasok namin, nagkakagulo sa unang room. Kaunti pa lang ang tao kasi onti lang yung sked sa araw na yon at maaga pa. Wala naman ng tao sa loob ng room pero hindi ko alam kung bakit sila nagkakagulo. Saka ko narinig dahil sa bulong-bulungan na kaninang madaling araw daw ay nakita ng guard na nagro-ronda na may nakabigti sa room. Yung nagbigti raw ay yung ka-blackmate naming babae na si Sheila, yung laging binubuli. Hindi alam kung bakit nagbigti at saka kung asaan na yung katawan niya. Pero nung dumating yung prof, pinagsabihan lang kami na huwag kaming magchismisan. Hindi raw totoo yon at ibabagsak niya ang kung sino man yung marinig niyang nag-uusap tungkol sa kaklase namin na nagbigti raw. Walang nakapagpatunay na talagang nagbigti yung kaklase namin. Di rin namin alam kung sino yung guard na nakakita o sino yung pinagsabihan ng guard. Ni ka mag-anak, wala siya na taga-school para itanong kung kumusta na siya. Hindi na rin siya pumasok pa after nun. Hindi namin alam kung saan siya nakatira. Dahil midterms na rin, naging sobrang abala na kaming lahat, kaya nakalimutan na namin siya. Pero kung kailan namin siya nakalimutan, saka naman niya kinumpirma na totoo nga yung nangyari sa kanya, na nagbigti nga siya. Una siyang nagpakita sa akin. Pauwi na kami noon, pero ginabi ako kasi hinintay ko pa yung kaibigan ko sa publication room. Nag-meeting pa sila, kaya inabot talaga ng 10 oras. Naglalakad pa lang kami. Kinukutuban na ako ng masama o baka dahil natatakot lang ako dahil wala na ngang tao. Naipagkwentuhan na lang ako sa kaibigan ko para kahit papaano ma-divert yung attention ko at hindi maisip na nakakatakot. Out of nowhere, bago kami mapadaan dun sa room kung saan sinasabing nagbigti yung dati kong blockmate, bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero sigurado din naman akong hindi ako nagpapalpitate nun dahil hindi naman ako nagkape. Parang gusto ring umatras ng mga paa ko, yung ayaw ituloy yung paglalakad. Ayokong dumaan sa room, pero wala akong magawa kasi kailangan namin daanan yon para makarating sa hagdan. Tahimik na lang ako naglakad. Hindi ko alam kung bakit, pero otomatikong napalingon ako nung dumaan kami sa room. At saktong paglingon ko, napasinghap ako sa nakita. Nakita ko na may babaeng naatagilid ang ulo
Yung parang nabali, kaya nakatagilid yung ulo niya sa kanang balikat niya. Hindi ko mamukaan kasi bigla na lang akong nagsisisigaw at tinakpan yung mga mata ko. Nung tinanong ako ng kaibigan ko kung bakit, ay biglang dumating yung guard. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako sumisigaw o anong nangyari sa akin. Basta, nagmadali na lang siyang ihatid kami hanggang gate kasi raw anong oras na. Sakto namang naglabasa na rin yung ibang kasama niya sa publication. Tinanong pa nila ako habang naglalakad kami pero hindi ko sila pinapansin nun. Tahimik lang ako hanggang sa makauwi ng bahay. Hindi lang sa akin nangyari yun. Hindi lang ako yung nakakita sa kanya. Ilan sa mga ka-blockmates ko, lalo na yung mga madalas mambuli sa kanya, ay minulto niya. Mas malala yung sa kanila kasi raw malapitan yung muka nung nakita nila. Namumutla at nakalabas pa yung dila. Yung isa naman sa prof na madalas siya ipahiya ay hindi na rin pumasok sa college. Ang hula namin, pati siya sinisingil na nung ka-blockmate naming nagpakamatay. Dahil doon, may mga usap-usapan pa na kumakalat na kesyo itong si Sheila daw ay nagpagalaw sa prof para lang ipasa siya. Pero nabuntis daw. Hindi raw pinanagutan kaya naisip na lang magpakamatay. Yung mga kwento na yon, hindi ko alam kung totoo. Pero awang-awa ako dun kay Sheila. Pakiramdam ko nga, may kasalanan din ako. Kasi kahit pa hindi ko siya binuli, hindi ko naman siya natulungan o ipagtanggol man lang doon sa mga namamahiya sa kanya. Parang kagaya ko lang din sila. Kasi nanood lang ako habang pinagtatawanan siya ng lahat. Ngayong graduate na ako, hindi ko na ulit siya nakita pa. Pero tanda ko nung graduation namin, nagpakita siya sa akin. Ganun pa rin yung itsura niya. Bali ang leeg dahil nga sa pagkakabigti siguro. Maputla din siya noong araw na yon at umiiyak. Siguro ay hindi pa rin matahimik yung kaluluwa niya dahil wala man lang hustisya para sa kanya. Kung alin man ang totoo sa lahat ng mga kwento, ang hiling ko lang ay mapunta na siya sa tahimik at maging payapa na rin sa wakas. Hindi ko na lang po babanggitin itong state college na to, pati kung saang probinsya, dahil baka madaling mahulaan pa ng iba. Hanggang dito na lang sir ang kwento. Hi Boss Bob, nag-send ako sa inyo ng story para i-share yung naranasan ko sa isang practice namin nung nakaraang buwan lang para sa gagawin naming theater play. Mga ilang araw na rin po kasi ako at yung mga kaklase ko na nababagabag dahil dito. Sa isang college po pala to sa Pampanga. Mga 2 linggo po bago yung araw na to, nag-final practice kami para sa play sa buwan ng wika. Ang suot dapat namin ay barot saya para siguro magandang tingnan at maatotohanang Pilipino nga kami. Yung theater advisor namin na tawagin nating Sir Ferdy, hindi maikakaila yung galing niya pagdating sa sining. Kaya dapat kapag nasa practice, prim and proper, seryoso sa ginagawa at sumusunod sa dress code. Mabait naman siya, wag mo lang gagalitin o susuwayin dahil magwawala. Dumating ako ng maaga sa lugar kung saan kami magpa-practice. Hindi ko kasi nabasa nun yung update sa GC na inurong pala yung oras. Imbis na 8 PM, ginawang 9 PM dahil may mga pinasukan pang subjects yung iba naming kasama. Dumating ako ng 8 PM nun, so ako yung maaga, kaya umupo muna ako at nag-cellphone. Mga bandang 8:30, nagdatingan na yung ibang mga kasama namin. Dapat kasi 9 PM ay andoon na. Alam namin si Sir Ferdy bawal malit. 8:45 siya dumating. Nagtataka ako noon kung bakit ba naman parang may kinakausap siya sa gate. Siya lang naman yung mag-isa doon. Pero inisip ko na lang na baka may kausap siya sa tawag. May wireless earbud. Kaya akala mo walang kausap. Mga ilang saglit lang, nagsimula na kami mag-practice. Pero bago yon, nagdasal muna kami. Nakaugalian na namin yon dahil kay Sir para daw maging maayos yung practice namin. Nag-formation na kami.
Kita ko namang maayos, pero hindi ko alam bakit parang nayayamot si Sir at nakatingin pa sa akin. Kaya iniisip ko kung tama ba kung saan ako nakatayo. Tinanong ko yung katabi ko ng pabulong. Ang sabi niya ay tama lang naman. Pero nagulat kaming lahat nang biglang sumigaw si Sir. Sa direksyon ko pa siya nakatingin. Sabi niya, bakit hindi ko alam kung saan ako dapat lumugar at kung bakit daw kulay puti yung saya ko. Hindi raw ako sumunod sa dress code. May mantsa pa na pulang pintura. Nagulat ako kasi unang-una nasa tamang posisyon ako. Pangalawa, itim yung palda ko tulad ng napag-usapan. At lahat ng babae sa amin itim ang palda. Kaya tinanong ko si Sir kung ano ba yung tinutukoy niya. Dahil so far, tama naman ang lahat. Ang dress code at posisyon ko. Pero sabi ni Sir, yung nasa likod ko raw na babae. Wala naman kasing babae sa likod ko. Nagulantang kaming lahat ng mga kasama ko. Hindi namin alam kung ano yung magiging reaksyon namin. Ang sabi namin kay Sir, wala kaming nakikitang babae na may paldang kulay puti na may pintura. Dinescribe niya kung ano yung nakikita niya. Babae raw, mga nasa 5'2" ang tangkad, may kapayatan, nakasaya at pang-formal na pang-itaas. Parang yung sinusuot daw ng mga tao nung sakop pa ng mga Kastila ang Pilipinas. Pero bago pa siya matapos, namatay ang lahat ng ilaw. Naghiyawan yung mga kasama ko. At nang makalabas kami, hindi na namin muling nakita si Sir. Hindi na ulit pumasok si Sir Ferdy mula nun. Nagpalit na kami ng theater advisor at hindi na sinabi sa amin kung bakit hindi na siya nagpakita pa. At doon sa tinutukoy ni Sir Ferdy na babaeng nasa likod ko raw na wala namang nakakita sa amin, ang creepy lang. Naisip namin na baka nagmumulto siya doon. Ito lang po Boss Bob ang kwento ko. Sana ay mapili ninyo ito at manarate sa inyong channel para naman mapainggan namin ng mga classmates ko. Horror fan din kasi kami.